Magandang gabi sa inyo lahat. Ang pamagat ng kwentong ito ay ang pinakamasakit na gabi sa isang ama. Taong 1987, sa isang baryo sa Antique, isang gabing malamig, madilim, at tahimik. Pero hindi nakalimutan ng mga tao ang sigaw ng isang ama. Ito ang karanasan ni Mang Ruben, isang magsasaka, isang ama, at isang taong minsan pinilit ng tadhana pumili. Si Ruben ay isang simpleng tao. Wala siyang ari-arian, wala siyang kayamanan, at wala na ring asawa. Namatay ang kanyang asawa, si Liza, ang kanyang kabiyak. 2 taon na ang nakaraan dahil sa lagnat na hindi naagapan. Simula noon, siya na lang ang mag-isa sa pagpapalaki kay Andres, ang 7 taong gulang anak niya. Hindi biro ang buhay sa probinsya. Magsasaka siya sa araw at ama sa gabi. Kung hindi siya nasa palayan, makikita siya ng mga tao sa baryo na buhat-buhat ang anak. Pinapakain ng nilagang kamote o tinuturuan kung paano gumawa ng saranggola. May mga kapitbahay na minsan napapangiti kasi kahit pagod, nagagawa pa ni Ruben magbiro at magbigay ng oras sa anak niya. Nak, pag lumaki ka, huwag kang tutulad sa tatay mo, ha? Mahirap magtanim ng palay. Masakit sa likod. Dapat mag-aral ka. Magiging doktor ka. Doktor Andres. Doktor ng buong baryo. Okay? At si Andres, tumawa-tawa lang. Napaka-inosente. Sabay hihiga sa tiyan ng kanyang tatay. Sa simpleng buhay, may simpleng kaligayahan. Pero, sino ang mag-aakalang sa kanila pa na mag-ama mangyayari ang isang mapait na karanasan? Ipasok natin sa istorya si Aling Diding. Isang matandang babae. Maputi ang buhok, laging nakapusod. May mga mata na parang laging nakatingin kahit nakatalikod ka. Sa mahihirap, mangkukulam siya. Sa mayayaman, komadrona at albularyong tapat. Kaya walang nagtatangka sa kanya. Walang nangangahas na banggain siya dahil alam ng mga tao sa baryo na siya ang salarin sa mga pagkawala ng ibang mga tao at biglang pagkakasakit ng walang lunas ng ilan. At kung minsan may naaamoy na mga bangkay ng hayop sa likod ng gubat malapit sa bahay niya. Pero kapag tinatanong ng mga mahihirap ang sagot ng mga opisyales sa barangay, mga tuta ng mayayamang negosyante at politiko. Walang kanyang nangyayari dito. Siraan lang yan. Tumigil na kayo. Kaya ang lahat nananahimik na lang. Dumating ang araw ng pista. Masayang gabi. May banderitas. May peryahan. Si Ruben at si Andres naglakad sa liwanag ng bombilya. Kumakain ng binatog at cotton candy na binili nila kahit tipid ang pera. Tay, ang sarap! Sigaw ni Andres habang hawak ang pamaypay na gawa sa palaspas. Ngumiti si Ruben. Nak, huwag kang lalayo, ha? Diyan ka lang. Kumain ka lang. Babayaran ko lang yung binili natin. Okay? Pero sa gitna ng tawanan ng mga tao, sa ingay ng banda, saglit siyang lumingon para magbayad ng pagkain.
Pagbalik ng paningin, wala na si Andres. "Nak!" sigaw ni Andres. Tumakbo siya, naghanap, nakipagsiksikan. May isang bata ang nagsabi, "Nakita ko po siya. Kasama siya ng matanda, si Aling Diding. Inakay papunta sa daan. Doon!" Biglang nang lamig si Ruben. Agad siyang tumakbo. Pero nang humingi siya ng tulong sa mga tao, lahat umiwas. "Wala kang laban dyan, Ruben," bulong ng isang lasing. "Patay ka kapag kinalaban mo si Diding." At may isa pang nagsalita, halos nang iinsulto. "Papaya ka kasi, Ruben!" Walang gustong sumama. Walang gustong tumulong. Kahit alam nilang bata ang pinag-uusapan. Halos mabaliw si Ruben sa kaba. Tumakbo siya pauwi. Kinuha ang kanyang lumang itak. Habang nagmamadali, nahulog sa sahig ng kanyang aparador ang isang bagay na matagal nang nakatago. Isang lumang anting-anting na iniwan ng kanyang lolo bago mamatay. Hindi niya pinapansin dati. Hindi kasi siya naniniwala sa mga ganon. Pero ngayon, siniksik niya iyon sa bulsa niya. Naalala pa niya ang tinig ng lolo niya noon. "Proteksyon yan sa hindi mo nakikita." Pagbalik niya sa daan, papuntang gubat, narinig niya ang isang tinig, mahina, halos pabulong. "Tay!" Boses ni Andres. Pero kakaiba. Parang may halong ibang boses. Isang tunog na kumakalapit sa kaluluwa. "Tay! Tulungan mo ko!" Kinilabutan siya. Napaluha. Hinabol niya ang tinig papasok sa gubat. Madilim ang paligid. Malamig ang hangin. Bawat yabag niya, parang may mga matang nakatingin. At sa sobrang dilim, kahit ang huni ng kuliglig, parang demonyong tumatawa. Habang palalim ng palalim, mas lumalakas ang boses ng bata. Mas malapit, mas malinaw. "Tay! Dito!" Huminto si Ruben. Hindi siya makahinga. Ramdam niya, hindi lang anak niya ang naghihintay sa loob ng kagubatan. May iba pa. At doon nagsimula ang pinakamasakit na gabi ng kanyang buhay. Huminga ng malalim si Ruben. Mahigpit niyang hawak ang itak. Ang bulsa niyang may anting-anting. Ramdam niya ang init na para bang may sariling pintig ng pulso. Sa bawat hakbang niya papasok ng gubat, mas lalo niyang nararamdaman na hindi na siya nag-iisa. Ang mga puno, tila nakayuko. Ang mga anino, gumagalaw kahit walang hangin. At sa lupa, may mga bagay na iniwan para makita ng kahit sinong mga has pumasok. Unang nakita niya, isang manok na pugot ang ulo, nakasabit sa kawayan, dumudugo pa. Pagkatapos, isang aso, nakabukaka ang tiyan, nakalabas ang laman loob. At hindi nagtagal, nakita niya ang mas malala, maliit na mga buto. Butong malinaw na hindi sa hayop. Buto ng bata, nakatali sa mga sanga ng punong kahoy. Napasigaw si Ruben, "Andres!" Pero ang sagot ay halakhak. Mahina sa simula, unti-unting lumalakas. Isang boses ng babae. "Hinahanap mo ang anak mo, Ruben.
Lumapit siya. Dumaan sa isang bakod na gawa sa kawayan. Nakabaliktad na ang mga palaspas at doon niya nakita. Sa gitna ng isang maliit na clearing, may altar. Luma, gawa sa bato, puno ng mga dugo at tuyong dahon. Nakapatong doon si Andres. Nakatali ang mga palad, mga paa. Nakapalibot ang pulang tela at halaman. Namumutla ang mukha. Ang dibdib niya bahagyang gumagalaw sa paghinga. At sa tabi niya, si Aling Diding. Nakaupo ang matanda, nakangisi. Hawak ang balat ng isang hayop na parang binabalatan niya. Pero ang mga mata nakatutok kay Ruben. Ruben! Matapang ka rin pala. Mahigpit ang hawak ni Ruben sa itak. Hoy! Puk! Ina mo! Huwag mong gagalawin ng anak ko! Diding! Tumawa ang matanda. Anak mo? Hindi siya sa'yo. Alam mo ba kung ano ang halaga ng isang batang inosente? Ang tugo niya, gamot. Ang laman, kayamanan. Ang kaluluwa, alay. Huwag mong ipagdamot ito, Ruben. Umusok ang paligid. At mula sa mga sanga ng puno, may gumapang. Mga mata, mga kuko. Tatlong nilalang ang lumabas. Mga aswang. Ang isa, nakalawit ang dila. Mahaba at kumikislap. Parang ahas. Ang isa, balot ng balahibo. May mga pakpak ng paniki. Amoy bulok ang hininga. At ang isa, tila tao pero punit-punit ang balat. Nakalabas ang mga ngipin. Parang aso na gutom na gutom. Napasigaw si Ruben. Diyos ko! Pero bago siya umatras, biglang uminit ang anting-anting sa bulsa niya. Parang may boses na umaalingaw-ngaw sa isip niya. Ruben! Huwag kang bibigay. Ang tapang mo. Lakas ng iyong ama. Ng iyong lolo. Nasa likod mo kami. Iwas-iwas mo ang galit mo. Manalig ka. Para siyang binuhusan ng apoy sa loob ng katawan. Nakaramdam siya ng biglang lakas at tapang na hindi niya akalaing meron siya. At dumagsa ang mga nilalang. Ang unang aswang, tumalon. Nakalawit ang dila. Humarang si Ruben. Isang malakas na saksak ng itak. Tinamaan ang dila. Naputol. Tumilapon. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw. Ngunit, bago pa siya makahinga, inatake ng pangalawa. Lumipad ito, mabilis. May pakpak ng paniki. Dumapo sa kanyang balikat. Sumugod ang kuko sa liig niya. Hindi mo ako makukuha! Sigaw ni Ruben. Inikot niya ang itak. At sa hindi maipaliwanag na lakas, nagliyab ang talim. Tila nilamon ng apoy ang halimaw. Kumadyot ito paatras. Umiyak ng matinis bago natupok sa harap niya. Nanginginig si Ruben. Hindi niya alam kung guni-guni lang o totoo, pero hindi na siya nagtanong. Ang dugo sa lupa ay sing-init ng kanyang dibdib. Dumating ang pangatlo. Ito ang pinakamalakas. Malaki. Parang kalabaw ang katawan. Pero may mukha ng tao. Humabol ito. Sinunggaban si Ruben. Halos matapon siya sa lupa. Nagpambuno sila. Tinadyakan ni Ruben, sinaksak sa tiyan, pero parang walang epekto. Ngumisi ang halimaw, amoy panis ang hininga, at bumubulong.
Bibigyan ko ng bagong buhay ang anak mo. Doon siya nagalit. Hinawakan niya ang anting-anting. Sabay sinaksak ng buong lakas ang halimaw. Sa mismong saglit na iyon, ang dugo ng halimaw ay kumapit sa talim ng kanyang itak at biglang nag-apoy. Umuga ang lupa. Sigaw ng halimaw, pumutok ang hangin at bigla itong naglaho parang abo na tinangay ng hangin. Halos mawalan ng hininga si Ruben. Bumagsak siya sa tuhod, nanginginig, pawis, dugo, lahat magkahalo. Pero sa wakas, walang natira kundi si Aling Diding. At doon siya tumayo. Bitawan mo ang anak ko. Sigaw niya. Ngumisi ang matanda. Hindi mo maintindihan. Ruben, kahit patayin mo ako, naitanim ko na ang binhi. Ang dugo ko nasa loob na niya. Hindi mo na siya maililitas. Tumawa ito. Isang halakhak na parang sabayang iyak ng mga bata. Pero bago pa siya makatakas, sinugod siya ni Ruben. Mabilis. Isang malakas na palo ng itak sa dibdib ng matanda. Tumama at tumagos. At sa oras na iyon, nagliyab ang sugat. Sumisigaw si Aling Diding habang nilalamon ng apoy ang kanyang laman. Pero kahit naglalagablab, kahit nagdidilim na ang kanyang mata, nagsalita pa rin siya. Ruben! Hindi mo maililigtas ang anak mo. Magiging kagaya siya ng mga nilalang na nilabanan mo. At kapag dumating ang gabi, ikaw mismo ang papatay sa kanya. Nabigo ka, Ruben! At biglang bumagsak ang matanda. Abo ang iniwan. Tahimik ang paligid. Wala nang halimaw. Wala nang ingay. Maliban sa paghinga ni Ruben. Agad siyang lumapit kay Andres. Nakahiga pa rin sa altar. Namumutla. Mahina ang paghinga. Nak, nandito na ang tatay. Bulong niya. Uwi na tayo. Buhat niya ang anak. Nararamdaman niya ang bigat, hindi lang ng katawan, kundi ng presensya. Ang mga mata ng bata, saglit na bumukas. Pula, kumikislap. At doon na naramdaman ni Ruben ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Pero wala siyang magawa kundi umiyak. Niyakap niya ng mahigpit si Andres. Nagpupumiglas ito at gumagaralgal na parang hayop at naglakad palabas ng gubat na umiiyak. Ang paligid, tila tahimik, pero ramdam ni Ruben hindi pa tapos. Na kahit natalo na niya ang mangkukulam, ang pinakamatinding laban ay magsisimula pa lang. Buhat-buhat ni Ruben ang anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagmamadaling umuwi. Ramdam niya ang bigat. Pero hindi lang ito pisikal. Parang may ibang puwersa na nakadikit sa laman ng kanyang anak. Nak, Andres, kaya mo to. Huwag mong iwan si tatay. Bulong niya habang tumatakbo. Pero sa bawat hakbang, napapansin niyang iba na ang nangyayari. Ang balat ng bata ay unti-unting namumutla. Para bang pinipiga ang dugo mula sa kanyang katawan. Ang mga daliri naninigas. At ang mga mata kumikislap ng pula. Parang naglalagablab na baga sa gitna ng dilim. Tay,
Mahina pero may halong garalgal na boses. Gutom ako. Napatigil si Ruben. Hindi niya alam kung iyak ba o tawa ang maririnig mula sa anak. Dahil ang ngiti nito'y puno ng pangil na unti-unting sumisilip. Sa sobrang takot, pinilit niyang lakasan ang loob. Itinakbo niya si Andres sa kabilang baryo. Doon nakatira si Mang Tonyo, ang tanging albularyong pinagkakatiwalaan ng marami. Pagdating, halos pasabog ang boses ni Ruben. Tonyo! Tulungan mo kami! Ang anak ko! Hindi na siya normal! Hindi na siya tao! Agad na bumaba si Mang Tonyo mula sa kanyang kubo. Dala ang isang supot na puno ng mga dahon, langis, at lumang papel na may mga nakasulat na orasyon. Pinagmasdan niya si Andres, na ngayon ay nakabuka ang bibig. Humahabol ng hininga at biglang tumawa ng hindi pang bata. Ang bango ng dugo mo, tatay. Bulong ng bata. Pero hindi na boses niya. Malalim, parang dalawang nilalang ang sabay na nagsalita mula sa kanyang bibig na hindi boses bata. Napaluhod si Ruben. Hawak-hawak ang ulo ng anak. Tonyo, kawa mo kami. Iligtas mo ang anak ko. Gawin mo lahat na makakaya mo. Tumango ang matanda. Sige, pero makinig ka, Ruben. Hindi ito basta sakit. Hindi ito simpleng kulam. May tugo ng aswang sa loob ng anak mo. Kapag hindi natin pinigil, magiging isa na siyang nilalang ng dilim. Humanda ka sa kahit na anong pwedeng mangyari. Sabi ni Tonyo ng mahinahon. At nagsimula ang ritual. Itinali at pinahiga si Andres sa banig na yari sa abaka. Pinalibutan ng asin. Dinidiligan ng langis na amoy insenso habang binibigkas ni Mang Tonyo ang mga dasal. Nagsimula ng umikot ang hahangin sa loob ng kubo. Parang may dumadagundong na hindi nakikita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, lumayas ka. Hindi ka nararapat sa batang ito. Sabay ipit ng bala ng 45 sa pagitan ng daliri ng paa ni Andres. Pero imbis na sumunod, mas lalong lumakas ang halakhak ng bata. Anong ginagawa mo, tanda? Hindi na uso yan. Biglang nagliyab ang mga kandila sa paligid. Kumislot si Andres. Parang may daan-daang kamay na kumakapit sa kanya mula sa ilalim ng banig. Si Ruben, nanginginig, nakikiusap. Andres! Anak! Lumabang ka! Huwag mong hayaang maagaw nila ang kaluluwa mo. Saglit sumilip ang boses ng bata. Tay! Tulungan mo ako! Pero agad itong napalitan ng isang ungol na parang hayop. Napaatras si Mang Tonyo. Pawis na pawis. Nangingitim ang mga daliri dahil sa lakas ng enerhiya. Ruben! Mahinang wika niya. Hindi ito basta espiritu. Ang laman loob ng anak mo'y tinamaan ng dugo ng aswang. Sisidlan na siya ng kasamaan. Ruben! Hindi! Huwag mong sabihin yan! May paraan pa! Sigaw ni Ruben. Ngunit mariin ang boses ng albularyo. Habang may natitira pang koonting kaluluwa sa bata, isa lang ang paraan. Ruben, kailangan mong wakasan ang anak mo. Ngayon, bago tuluyang mawala ang pagkatao niya. Para bang binagsakan ng langit si Ruben. Hindi siya makapaniwala.
ang kanyang anak, ang tanging yaman na iniwan sa kanya, ngayon ay kailangan niyang kitilin. Umiiyak. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Andres, wag naman anak. Wag mo kong iwan. Ngunit habang pinagmamasdan niya, nakita niya ang mga mata ng bata. Pula, mabangis, gutom. Ang bibig ay naglalaway. Ang boses, humihingi ng dugo. Tatay, ibigay mo sila sa akin. Gusto ko ng dugo, ng laman. Yung katabi mo, ibigay mo sa akin. Ilapit mo. Papatayin ko yan. Doon, naalala niya ang anting-anting. Dinukot ni Ruben ito mula sa bulsa. Pinisil niya. At sa sandaling yon, parang naramdaman ang presensya ng kanyang lolo. Isang tinig, hindi malakas pero malinaw. Ruben, huwag mong hayaang maging alipin ng anak mo. Ibalik mo siya sa liwanag. Humigpit ang hawak ni Ruben. Niyakap niya si Andres. Patawad, anak. Makukuha nilang katawan mo, pero hindi ang kaluluwa mo. At sa isang iglap, tinusok niya ang puso ng bata gamit ang kanyang itak. Tay! Sigaw ni Andres, na sinabayan ng halakha at iyak ng daan-daang tinig. Nag-uga ang buong kubo. Nagliyab ang paligid. Ngunit sa kalagitnaan ng lahat, isang katahimikan ang bumalot. Ang katawan ng bata ay bumalik sa pagiging payapa. Maputla, mahina, pero bago tuluyang mawala ang hininga, dumilat si Andres. Ngumiti. Hindi na pula ang mga mata, kundi inosenteng kayo manggi. Tay, salamat. At doon, huminto ang lahat. Magdamag na nanatili si Ruben. Hawak-hawak ang malamig na katawan ng anak. Umiiyak. Humahagulgol. Walang pakialam kung naririnig siya ng mga tao. Nang sumikat ang araw, natagpuan siya ng mga kapitbahay. Basang-basa ng dugo. Yakap ang bangkay. Si Ruben! Pinatay niya yung anak niya! Sigaw ng isa. Magsitahimik kayo! Sigaw ni Mang Tonyo. Mga duwag! Hinatid ni Mang Tonyo ang mag-ama sa bahay nila. Pero sa gitna ng bulong-bulungan, sa likod ng mga puno ng gubat, ramdam ni Ruben na hindi siya nag-iisa. May mga matang nakatingin, mga matang gutom, mga matang naghihintay ng susunod na biktima. At sa huling pagkakataon, bago niya inilibing ang anak sa ilalim ng puno sa bakuran niya, narinig niya ang isang bulong. Tay, huwag mong hayaang may mabiktima pang tulad ko. Tahimik, malamig, parang hangin lang ang pinagmulan. Mula noon, nanumpa si Ruben. Hindi na siya papayag na may iba pang bata ang makaranas ng kaparehong kapalaran ni Andres. Sinimulan niyang sanayin ang sarili sa paghawak ng itak at iba pang armas. Nagpaturo kay Mang Tonyo ng mga orasyon at pananggalang sa mga supernatural, pati rin ang paggamit sa lakas ng anting-anting ng kanyang lolo. Dahil para kay Ruben, si Andres na ang huling mabibiktima ng mga alagad ng dilim. At dito na nagtatapos ang kwento. Ano kayang uri ng anting-anting ang galing sa lolo ni Ruben? Ano kaya ang naging buhay ng lolo niya bago siya namatay? Curious ka ba? Kung umabot tayo ng maraming comments at reactions sa kwento ni Ruben,
Sisipagin akong lutuin ang susunod na bahagi, ang kwento ng kanyang lolo at ang pinagmulan ng mahiwagang anting-anting. Or pwedeng yung part 2 ng istorya ni Ruben, kung saan isa na siyang ganap na warrior. O in Tagalog, manggagaway, tagatugis ng mga nilalang ng dilim. Mag-comment lang kayo kung gusto nyong ilatag ko na ito. Napaka-interesting ng kwento, di ba? Isang ama, pinilit pumili sa pagitan ng pagmamahal at sakripisyo. Ano masasabi nyo? Kaya nyo ba yun kung kayo ang nasa sitwasyon ni Ruben? Kung gusto nyo ng ganitong usapan, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng creepy, supernatural, folk, loric, horror at mystery stories 3 times a week. Kung gusto nyo naman ng mga true stories o mga crime stories, nag-upload din kami niya dito sa Dilaw na Kandila. Please like, share, at tulungan nyo kaming palaguin ang Dilaw na Kandila channel bilang isang horror community. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa panonood. Sana suportahan nyo kami.